Payak at tahimik ang pamumuhay ng tribo Gaadang na matatagpuan sa bayan ng Paracelis sa mga kabundukan ng Mountain Province. Malayo sa sibilisasyon, malayo sa ingay, malayo sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya. Noong mga unang panahon kung saan hindi pa naaabot ng modernisasyon ang Paracelis, ay mas mahirap ang pinagdadaanan ng mga tao rito upang malampasan ang pang-araw-araw na buhay. Kakalak kami sa pinabiyag, talaga kakalak kami siin. Nakaasa lamang sila sa kung ano ang ihahain ng mga taniman. They also engage in kaingin making. Kaingin is for them to plant rice and several kinds of vegetables. Ngunit masasabi mang simple ang pamumuhay ng mga tao rito, mayaman naman at hitik ang mga Gaadang pagdating sa kultura at mga tradisyon. Tulad ng ibang mga tribo sa Pilipinas, maraming mga tradisyon ang sinusunod ng mga Gaadang. Iba't ibang mga paniniwala na sa mga sinaunang panahon pa nila namana. The Gaadang believe in spirits everywhere. Spirits of the forest, spirits of the river, spirits of the trees, and of course even the spirits of man. Isa sa mga pinakamayamang tradisyon ng mga Gaadang ay ang tinatawag na ritual ng Kammang. Kammang is the prayer, and the prayer is conducted by a priestess or makkammang. Upang humiling ng pagpapala sa mga pinaniniwalaan nilang mga espiritu at Diyos, kanila itong sinasamba, inaalayan, kinakausap at sinasamo. Kanila rin itong ginagawa kapag mayroong ikinakasal, bagong silang na miyembro ng pamilya o kaya'y may namamatay. Makamangiran isagana, mabayan ko niren ay minano na nga nila, anitun noong na isagana. Sa bawat lagapak sa kanilang mga gangsa at sa bawat indayog ng mga katutubong Gaadang, isang ritual na kanilang unti-unting tinalikuran. Dito nangyayari ang pakikipag-usap nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan o kaya sa itinuturing nilang Satanas na si Ophag o Karangat. Akuan na, inakanon akuan na makamang. Mamarcheta mamarcheta makamangeta. Bahoy. Iba't iba man ang mga pamamaraan nila ng pagdiriwang ng Kammang, iisa naman ang kanilang layunin, at iyon ay ang makipag-ugnayan sa mga masasamang espiritu. Ngunit hindi maikakaila na hindi lahat ng mga Gaadang ay nakikisalo sa parehong paniniwala. Pagkatapos na nakapag-ipon-ipon ng mga tao, ayun, nagkamang na sila. Kinakausap niyo yung mga espiritu para magamot ako, ganyan. Dahil noon ay hindi sibilisado ang Paracelis, marami ang hindi nakapag-aral. Kaya naman masyado silang napayakap sa isang bulag na paniniwala. Nagpray ako, Lord, alam ko na na hindi ito tama. Kristiyano na ako. Ikaw naman ang gagamot sa akin, sabi kong ganon. Pagkatapos ng 5 araw, di okay na ako. Sabi na nagamot. Sabi ko sa nanay at tatay ko, hindi kaya, nanalangin ako. Sabi ng tatay ko, wala na to. Kasi hindi na naniniwala. Kasabay ng pagdating ng modernisasyon sa Paracelis, ay siya ring pagbaling ng ilan sa kanila tungo sa isang panibagong paniniwala. Isang paniniwala na malayong-malayo sa kinagisnan nilang ritual. Mas ginusto ko ng patuloy sa pagiging Kristiyano dahil ayon sa Bible na naintindihan ko naman, yun ang tama. Dahil talagang biblically, si Kristo lang talaga tayo maliligtas. Ganun. Ento na siya nakakatayin na maparana miyara.
Yan anak ko raya, sinalungere rampe sino ang kwa pamati. Di ka babaganda mapan. Ame kila ang gama, sumipirin si kora, nanuga kuruwe, may penali ka sumina kung ko. Anto yan. Talaga, dinisisyon kong payo, sinalungsitan. Hindi biro ang daang tatahakin patungo sa nakatagong ganda ng bayan ng Paracelis. Ngunit mas lalong hindi naging madali ang paglalakbay para sa mga misyonaryong nais mailapit ang salita ng Diyos sa tribo Gaddang. Isa sa mga misyonaryong ito ay si Evangelina Santiago, o mas kilala bilang si Tita Helen. Dumating kami sa Paracelis Mountain Province. Doon nakita namin na quite backward pa sila at inaccessible dahil walang mga road, walang bridge. Hindi nila alintana ang hirap at pagod para lamang marating ang mga taong ito. Nakita namin na ito kailangan dahil hindi pa napipenetrate ng kahit sino na sa gospel. So we decided na i-reach namin yung place na ito. Pero nakakatakot dahil mga headhunter sila. Ang mga tao noong 1965 talagang kwan lang sila, naka-G-string lang sila. Laging pag naglalakad sila may hawak silang sibat. Kasi nga baka may masalubong sila na ibang tribo. Dahil hindi pa naman sila gaanong exposed sa outside eh. Dala-dala ang ilang mga gamit panlakbay, kasama ang sapat na tapang at matibay na pananampalataya, ay kanilang sinuong ang natatagong komunidad ng mga Gaddang. Tinanong ko sila, bakit ba nagkakamang kayo? Kasi sabi nila, yun ang namana namin sa aming mga ninuno na paraan ng pag-contact sa Creator, si Manolay. Bakit kayo pa nagpapatay ng manok? Bakit kayo pa hinihingian ng baboy na kung minsan pa nga kalabaw yung pinapatay nila, kailangan paputi ang paa? Wala naman yun sa salita ng Diyos dahil ang sabi ng Diyos, binayaran ni Christ ang ating kasalanan. Sa pamamagitan ng pagsali niya sa Gaddang ng Biblia, ay natulungan niyang imulat ang Kristyanismo sa tribo. Sabi nila, mag-stay na lang ako dito dahil noon marunong na ako ng Gaddang. Tinuturuan ko yung mga missionaries para matuto ng magsalita. Hiniling ng mga missionaries na kung pwede makapag-translate ako ng mga verses man lang kahit hindi Bible, saka mga songs. Sa tulong ng mga misyonaryong katulad ni Tita Helen, natulungan nilang akayin ang mga Gaddang patungo sa isang paniniwalang kaya nilang mapanghawakan hanggang sa huli. Nakita nila na real God yung tinuturo namin sa kanila, na yun ang totoong Manolay. Sa pagtungtong ng mga misyonaryo sa bayan ng Paracelis, ay siya ring unti-unti nilang pagtalikod sa nakagawiang paniniwala. May kunyan. May kunyan. Sa nalawa rin kay Payawin. Susikwa lang itatamay ko nanggam. Ma. Is, alon demonyo na talaga eh. Magbago man ang lahat, masasabing wala sa kung anumang ritual o tradisyon ang sukatan ng pananampalataya ng isang tao. Ang dokumentaryong ito ay isang paglalahad ng isang ritual na kung susuriin ay bago sa pandinig ng mga Pilipino, ngunit matagal na itong ginagawa. Isang tradisyon na hindi nalilimbag sa mga librong kasaysayan. Ito ay isang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng isang ritual na sa konting panahon na lamang ay malapit nang mamatay. Babanam kevalam, babanam kevalam,
Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam Kevalam, Bhavanam